naman, meron tayong mga kaibigan, mga kababayan, mga leader sa Mindanao na nagpanukala kung po pwedeng maghain lang tayo ng ganong isang neutral na akdang batas na kung saan, kunyari, may sakit ang isang tao, pagkaroon ng isang lugar sa isang pagamutan na neutral yung espasyo. Okay, opo. Sinasabi kong taga Mindanao, wala mo nang ibig kong sabihin din, ano? Opo, Kong, opo. Kaya lang, sinamang palad naman yung House Bill na yon. Ang number niya may 4633 kung hindi ako nagkakamali. 17 Congress, ibig sabihin nung nakarang Kongreso pa. Kasi nung i-file yan ay kasagsagan ng pagtatalo sa federalismo. Okay. Dito, may paliwanag si Congressman Marcolita na ngayon senatorial candidate, mga kapatid, kaugnay sa mainit na issue sa tinatawag na House Bill 4633 kung saan siya mismo ang author na tinatawag na anti-crucifix bill. Ayon sa kanya, una, na i-file umano yan 17 Congress. Pangalawa, layunin daw sa naturang House Bill noon ay di naman tanggalin yung cross o crucifix, kundi maglagay lang umano ng neutral na espasyo. Pero parang nakalimutan yata ni Congressman Marcolita na ang naturang House Bill 4633 niya ay hindi yun sa 7th Congress, 8th Congress na yon. Ito po, makita natin, oh. At kung sinabi niya na ang layunin ay maglagay ng neutral na espasyo na walang cross, alam niyo ba na ang title lang dito, an act making the hanging of religious mementos such as crucifix in hospital suits optional. Yun ang title. Hindi sinabing maglagay ng neutral na espasyo na walang cross. Di po ba? At alam nyo ba, sa ibang bansa, mga kapatid, may mga ospital dahil sa mga batas na buo, tinanggal talaga ang crucifix. Kaya may mga nagpetisyon at nagro-rosary na sana maibalik ang mga crucifix sa ospital o mga hospitals. Doon kaya galing kinopya ni Marcolita. Let's pray the Holy Rosary for the restoration of the crucifixes in the hospitals and for the conversion of politicians and healthcare practitioners. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sa ibang mga ospital na yan, sa ibang bansa, wala ng crucifixes, mga kapatid, dahil sa batas. At maliban diyan, kung maalala ninyo, may banat si Marcolita sa kaniyang mga kasamang mambabatas sa Kongreso na may tinawag siya, una, meron daw bulaang propeta. Sino ba yon? Ito. Tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala nyo. Tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumikat na laos na. Yung sinabing ang isa di pa sumikat na laos na. Tatak ba yan sa pambubuli ng INC? Bakit? Yun din ang pahayag ng kaniyang ministro. Mamaya tatalakayin natin ito at ipagpatuloy natin ang pagsagot sa mga aklat na ginagamit ng INC. Samahan ninyo ako, mga kapatid. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kaguluhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, muling magkasama ninyo. At bukas pa Diocese of Talibon tayo dahil may schedule tayo dalawang parokya doon. No?
sa parokya ni Father Ray at Father Aster. So kita-kita tayo Wednesday and Thursday, mga kapatid. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At kung maalala ninyo, mga kapatid, na una nating tinatalakay, yung pambubuhuli ni Congressman at ngayon senatorial candidate Rodante Marcoleta sa mambabatas na kasama niya. Yung isa, dating NPA, yung isa ay bulaang propeta, yung isa, di pa sumikat na artista, laos na. Ito. Tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala nyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumikat, nalaos na. Yan, ginawang katatawanan niya yung mga kasama niya. Pero maalala ninyo, sa rally kung saan kasama siya mismo, may pahayag din ang kanyang ministro na si Arnel Tumanan. Although pinakilala nila na yung rally ay walang kaugnayan sa politiko, pero may politikong binanatan na politikong di pa umano sumikat, laos na. Ito, mga kapatid. Pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Meron pa po kaming nabasa at narinig, isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. No, yan. Yun din ang pahayag ni Marcoleta. Tatak na ba yan sa pagiging INC na kaanib ni Felix Manalo? Ba't itong tatlong mga kasama niyang congressman ay binubuli niya? Una, mga kapatid, kung maalala ninyo, nagkasagutan kasi sila si Congressman Marcoleta at Congressman Panduano. Yung sinasabi niyang ang isa'y dating NPA. Ito ang sagutan nila. For your manifestation, then chairman na tinatanong ko, bira naman na Pero sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Kalokohan naman yung pinagsasabi mo. Why the chairman only speak? Di ba kami pwede yung salita? We are also members, just the same. Dati alam mo yun. Alam mo yun. Can the vice chair cannot answer your query if he has the answer? Pwede. Ang pinag-uusapan natin, ang chairman ang sasagot. No. Not only the chairman. Ano nagsasalita lang yan? Eh, bakit? Hindi nagsalita na nga eh. Eh, naman the record. Hindi pwede yun. Hindi pwede magsalita yung iba. Hindi pwede yung chairman lang. Di ba? Diba? Pwede ba yung Dante? Sa parliamentary procedure in the House that the members cannot speak. Pwede. Diba? Yan. Nagkasagutan sila ni Panduano. Si Panduano, dating NPA. Hindi lang yan. Yung bishop ng Baptist na si Bini Abante, Congressman Bini Abante, nagkasagutan din sila. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming the right to One minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Ayun, sagutan din sila. Sagutan din sila ni Congressman Dan Fernandez. I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. To assess their performance. Mr. Because these Chair, are all the pertinent one that documents will coming from assess the NGCP. performance And we of haven't received NGCP, any Mr. documents Chair. yet coming from NGCP just now. Ngayon lang tayo nakareceive ng documents sa kanila eh.
Ano, pipigilan niyo ako na kunin to? Ang tagal-tagal ko na kinukuha to, 2019 pa? Ngayon, ang sagutan nila. Kaya, sabi ni Congressman Rodante Marcolita na kaanib ng Iglesia ni Cristo, ayaw na niyang maging congressman dahil 3 daw umano ang nanggugulo sa kanya. At yung 3 yan, ang isa pinangalanan pang bulaang propeta. Ang 3 tao manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala nyo, 3 lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat, nalaos na. Yan ang banat ni Congressman Marcolita sa kaniyang mga kasama. So sa survey, nakatungtong na daw si Marcolita sa pang-12 na kaya tanong natin, pwede niyo ang sasagutin, ibubuto ba ninyo si Congressman Marcolita sa pagkasenador? Kung maalala ninyo, nagiging controversial yung issue kaugnay sa House Bill 4633 noon na sinabi niyang 17th Congress pa umano, pero kung makita natin sa online, 8th Congress yon. At yung sinabi niya na ang layunin ay maglagay lamang ng espasyo na neutral dahil may nakipag-usap sa kanya galing sa Mindanao. Di niya tinutukoy kung anong reliyon pero parang lilitaw na Islam. Ba't sa kanya lalapit ang Islam na meron namang Senador Robin Padilla na Islam talaga? Di ba? Okay. At ang sabi niya, ito ba'y palusot lang ni Congressman Rodante Marcolita dahil sabi niya, ang layunin sa naturang House Bill 4633, maglagay lamang ng neutral na espasyo na walang crucifix. Pero iba ang nasa title mismo. Nasa title mismo ng naturang House Bill. Ituloy natin, pakinggan natin yung paliwanag niya. Meron tayong mga kaibigan, mga kababayan, mga leader sa Mindanao na nagpanukala kung po pwede. So may mga leader sa Mindanao nagpanukala. Di niya pinangalanan kung ito bang leader, Islam ba ito? Magayin lang tayo ng ganong isang neutral na akdang batas na kung saan, kunyari, may sakit ang isang tao, pagkaroon ng isang lugar sa isang pagamutan, na neutral yung espasyo. Yan. Ang kanyang paliwanag dito, mga kapatid, na magkaroon ng isang lugar na neutral ang espasyo sa House Bill 4633. Okay, opo. Sinasabi kong taga Mindanao, alam mo na ang ibig kong sabihin. So, pag taga Mindanao, alam na anong ibig sabihin. So, ibig ba sabihin na Muslim talaga ang nag-request sa kanya na magawa ng panukalang batas para tanggalin ang crucifix. Pero ayon sa kanya, hindi naman ipatanggal, maglagay lang ng neutral na espasyo. Iba ang nasa makita ninyo dito, House Bill number 4633, yung paliwanag niya 7th Congress, pero ang nakatatak dito 8th Congress of the Republic. Yan, 8th Congress of Republic. Long title, an act making the hanging of religious mementos such as crucifixes and hospital suits optional. Tanong, di po ba sa Islam meron din silang inilagay sa kanilang mga ospital, lalo na yung tatak na pangalang Allah, no? But crucifix talaga ang sentro sa naturang panukalang batas na ito. Dahil po ba ginagaya yung mga pangyayari sa ibang bansa na dahil may naipasa na mga batas, bawal ang paglagay ng
mga crucifixes sa ospital. So, dito sa title, wala tayong mabasa na maglagay ng optional. No? Maglagay ng isang room na walang cross. Kundi, ito talaga, ang author, si Congressman Marcoleta, an act making the hanging of religious mementos such as crucifixes in hospital suits optional. Oh. Maganda itong pagdebatihan, di ba? How about kung ang Catholic na ospital ayaw talagang ipatanggal? Meron bang batas na dapat parusahan ang hindi susunod kung maipasa na ito? Oh. So, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Ano? Opo, Kong. Opo. Kaya lang, sinamang palad naman yung House Bill na yon. Ang number niya ay 4633 kung hindi ako nagkakamali. 17th Congress, ibig sabihin nung nakarang Kongreso pa. 17th Congress ang paliwanag niya, pero ang makita natin dito, 18th Congress of the Republic, House Bill number 4633, 18th Congress of the Republic. Okay, tuloy natin. Kasi nung ma-file yan, ay kasagsagan ng pagtatalo sa federalismo din. Okay. Opo. Ito ay nalunod, natabunan ng napakalaking usapin tungkol sa federalismo. At ni minsan ay hindi nga natalakay hanggang yan ay namatay na lang dahil sa 17th Congress at yan ay hindi na i-refile. So 17th Congress talaga yung paliwanag niya. Pero 18th Congress ang makita natin dito, 4633, yung sinabi niyang maglagay ng neutral na espasyo lang na walang cross, pero iba ang title, long title dito. An act making the hanging of religious mementos such as crucifixes and hospital suits optional. Ba't kailangan gawing batas ito? Sa daming mga dapat gawing batas, bakit crucifix talaga ang target tulad sa ibang bansa? Di ba? Una, di na tayo magdududa dahil palaging binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo, di lang ang crucifix ng simbahang Katoliko, kundi ang mga sagradong imahe. Ang mga larawan na nauna ng tinatalakay natin, mga kapatid. Yung mga larawan na binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo gamit yung mga aklat Katoliko na nauna na din natin tinatalakay at muli nating tatalakayin para sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin. Dahil paulit-ulit na din nila ito na ginawa noon pa man sa panahon ni Felix Manalo. At paano ninyo sasagutin ito? Ginamit nila ang aklat Katoliko. Ano ba yung aklat Katoliko na ginamit nila? At tandaan ninyo, mga kapatid, na sa paggamit nila nitong mga aklat na Katolikong ito, ay meron silang iniwasan. Pero pilit nilang ipinangaral na ito'y opisyal talagang turo ng kardinal ng simbahang Katoliko. Pakinggan muna natin, mga mahal na kapatid. Ito. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang cardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ni... So, una, para di umano sila pagbintangan,
meron bang turo ang simbahang Katoliko na tinuturo talaga ng Katoliko na sambahin ang mga larawan at meron silang aklat na binasa? Inyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yan. Inaamin daw ng kardinal na may pagsamba sa mga larawan ayon sa aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno. Mga mahal na kapatid, gaya ng nakagawian talaga ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, sanay na sanay sila sa pagpakalat ng fake news. Bakit sinabi nating sanay na sanay sa pagpakalat ng fake news? Nakita niyo naman yung hindi tunay na pare, pinakilalang pare, di po ba? Kung maalala ninyo, tinatalakay natin mga kapatid at pinakita natin na meron ding sinasabing converted na devoted Catholic daw. Devoted Catholic, Devoted Catholic at membro ng pastoral leader. Pero, sablay ang pahayag. Naunang tinatalakay natin. Bakit sablay ang pahayag? Ito, pakinggan ninyo. Sa palagay ninyo, kayong mga nagsubaybay ngayon, itong pahayag ng taong ito, maniwala kayo na talagang Katoliko ito? Bakit? Pwede na sana nating paniniwalaan na miyembro siya ng pastoral leader, mga kapatid. Pero, may karugtong na di talaga katanggap-tanggap. Bakit? Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag... Okay, una ang di niya daw nagawa nagampanin bilang pastoral leader ay yung pagseremonya sa pagkasal. Una, kung pastoral leader ka at pagseremonya ng binyag. Pag pastoral leader ka, ibig sabihin ay miyembro ka ng Parish Pastoral Council. Lika na miyembro ng Parish Pastoral Council o kaya kung miyembro ka man ng lay minister at kung talagang ikay Katoliko, alam nyo ba na ang miyembro ng Parish Pastoral Council o tinatawag na pastoral leader o kung ikaw may lay minister ay wala kang authority na magkasal at wala kang authority na magbinyag. Maliban lang sa tinatawag na emergency baptism. Kung nanghihingalo na yung bata, dapat siya ay binyagan dahil wala pang binyag. Pero sa paliwanag niya dito, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Iyon ang pinagkaloob sa amin na tungkulin ng obispo. Yun.
pinagkaloob daw ng tungkulin ng obispo, mga kapatid. No? Kaya nga, maniwala ba kayo na talagang Katoliko ito? Meron bang authority ang pastoral leader o kahit lay minister na magkasal at magbinyag? Kaya dito pa lang ay maituring ng fake news ang naturang pahayag, mga kapatid. Okay, balik natin, no, sa sinabi ng ministro ni Felix Manalo na yung pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, ay talagang sinabi nila na ito daw ay ano daw? Ito daw ay turo ng kardinal. Pero yun ang sinabi kong sanay na sanay talaga sila na ipakalat yung kasinungalingan. Bakit? Dahil kung meron kayong kopya dito, mga kapatid, yung pahayag na yan na binasa nila, hindi iyon opisyal na pahayag ni James Cardinal Gibbons. Kundi hinablot nila, mga kapatid, labas sa konteksto. Bakit? Pilit nilang pinipilipit talaga ang nakasulat dito. Dahil kung babasahin ninyo, mga kapatid, ang konteksto, yung binasa ng ministro, halimbawa, yung binasa, ibalik natin yung binasa nila, eto pa, mga kapatid, na sinabing kay James Cardinal Gibbons, alam niyo, kotisyon yan ni Cardinal Gibbons sa isang theologian na Lutheran. Hindi iyan galing sa kanya. Nag-quote lang siya. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko, hinggil sa gayon ding pagsambang, iniuukol sa mga larawan ni Kristo, na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yan. Ang konklusyon ng ministro, mga kapatid, inaamin ayon sa aklat na ito ng kanilang kardinal na meron talagang pagsamba sa larawan. Pero alam nyo ba, na yung pahayag na yan na binasa ng ministro ay di nila binanggit na yon ay galing sa isang protestanteng teologo sa Lutheran na sinipi lamang ni Cardinal Gibbons. At pagkatapos, pinutol-putol ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo upang pilit palabasin na turo talaga ni Cardinal Gibbons ang pagsamba sa mga larawan. Pero kung tingnan natin ang pahina 200 at 201, kung saan hinablot ng mga ministro ni Felix Manalo. Felix Manalo mismo, siya ang nangaral diyan sa kanyang mga ministro noon, no? At nagpatuloy hanggang ngayon.
di nila sinabi na yun pala'y quotation galing sa protestanteng si Leibniz na hinalaw ni James Cardinal Gibbons at ibinibintang nila na inaamin daw ni Cardinal Gibbons sa aklat na ito na ang mga Katoliko'y sumasamba sa mga larawan. Pero pakita ko sa inyo, yung binasa nila, kinulayan ko ng kulay pula. Yung iniwasan nila, kulay puti. Ito mga kapatid, ang mabasa talaga. Pansinin ninyo. Sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, sa pahina 200, itong iniwasan nila, kulay puti. Ano nakasulat? Alang-alang sa aking mga mambabasang protestante, ay akin ngayong hahalawin dito ang kanilang dakilang si Leibniz tungkol sa paggalang na inuukol sa mga mahal na larawan. Sa kanyang Sistema Theologicum, pahina 142, ay ganito ang kanyang sinasabi. Ito ang kotisyon, kulay pula. Ito ang binasa ng mga ministro ni Felix Manalo. Napilit nilang ipaamin kay Cardinal Gibbons. Tuloy natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kong tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Yun ang kotisyon, mga kapatid. Pero may karugtong, iniwasan ito. Ito kulay puti. Mangyari pa, walang matinong tao na sa ilalim ng gayong pagkakataon na mag-akalang manalangin ng ganito. Ibigay mo sa akin, o larawan, ang aking hinihingi sa iyo. O marmol, o kahoy, ako ay magpasasalamat. Kundi, ikaw, o Panginoon, ay sinasamba ko, at iyo'y ako'y nagpasasalamat at umawit ng buong pagpupuri. See? Yun ang iniwasan nila sa aklat na ito, mga kapatid. Kaya sa Cebuano pa, sakspan. Yeah? Sakspan. Hindi sinabi ng mga ministro na ang mga salita na kanilang binanggit ay halaw o kay sinipi lamang ni James Cardinal Gibbons mula sa protestanteng theologian na isang Luterano na si Gottfried Leibniz, mga kapatid. At na kung ating ipagpatuloy pagbasa, mismong si Leibniz, kaya iniwasan nila, ay hindi naniniwalang ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga larawan at imahe. Kaya iniwasan nila yon. Kaya nga sadyang pinagputol-putol nila ang nakasulat. At parang ipaangkin nila na si Cardinal Gibbons talaga ang nagturo. So, kita nyo? Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid. Kaya kung tingnan natin ang aklat na ito, yung nagsalin, merong pakiusap. May pakiusap dahil talagang ginagamit ito ng ibang mga anti-Katoliko
para lang pinipilipit. Ano ba yung pakiusap? Ito ang pakiusap sa nagsalin. Pakita natin mga kapatid kung ano yung pakiusap. Ito ang pakiusap sa nagsalin dito. No? Ito ang mabasa natin. No? Yung may kulay green. Sa pagbasa ng aklat na ito, ay dalawang bagay lamang ang hinihiling ng nagsalin sa kaniyang mambabasa. Maingat na pag-unawa. Pangalawa, isang magandang kalooban. Yun ang hinihiling ng nagsalin nito. Ano daw? Maingat na pagbasa. At isang magandang kalooban. Tanong, kung maingat na pagbasa, si James Cardinal Gibbons ba mismo ang nangaral na dapat sambahin ang mga larawan ng mga santo? Ano po ba ang turo ni James Cardinal Gibbons sa aklat na ito na pinaputol-putol nila? Kung tignan natin mga kapatid, ito ang iniwasan nila, no? Na sabi ni James Cardinal Gibbons sa aklat na ito. Magaling talaga sila mag-research. Magaling sila mag-research. Pero maituring ba natin na magaling din silang umunawa? Bakit? O magaling talaga sila na putol-putulin yung konteksto para yung mga inosente ay matangay. Ito ang sabi ni Cardinal Gibbons na iniwasan nila mga kapatid sa naturang aklat. Ito po ang mabasa natin. Pahina 200. Ang pagkakakilala ng mga pagano sa isang idolo ay parang isang Diyos na may sangkap na pag-iisip at ibang katangiang taglay ng bathala. Sa gayoy, mga idolatriya sila o mga sumasamba sa larawan. Nalalaman ng mga Katolikong Kristiyano na ang isang mahal na larawan ay walang pag-iisip o kapangyarihang duminig at tumulong sa kanila. Wala silang ibinibigay sa mga larawan kundi ang kaukulang galang lamang. Alalaong bagay ang pagpipitagang inuukol nila sa may larawang nasa langit sa kanila ring pinatutungkulan doon. So, malinaw ang aral na itinuro ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, na iniwasan ng mga ministro. Kaya sa mga mahal naming mga kapatid na patuloy nagsaliksik, no? Dapat pag-aralan ninyo at magiging bukas kayo. No? Basahin ninyo kung meron man kayong kopya nito para makita ninyo paano pinutol-putol nitong mga ministro ni Felix Manalo. Sa pahina 198 at ituloy sa 199 sa aklat na ito. Pansinin po ninyo ang pahina 199 kung saan binanggit ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika hinggil sa mga larawan batay sa kapulungan ng Trento. Sa pahina 199, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, mga kapatid, ipinaliwanag talaga ni James Cardinal Gibbons
ang pananampalataya ng Iglesia Katolika tungkol sa larawan. At ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid, sa naturang aklat na iniwasan nila, no? At pilit nilang sinabing, yon, malinaw umano, si Cardinal Gibbons talaga ang nagturo na ang mga laraway dapat sambahin. So, at least may background na kayo kung gagamitin nila ito. Ito mabasa, mga mahal na kapatid, sa naturang aklat. Ang doktrina ng Iglesia Katolika hinggil sa paggamit ng mga mahal na larawan ay maliwanag at buong-buo sa ipinahayag ng kapulungan sa Trento sa mga sumusunod na pangungusap. Ang mga larawan ni Kristo at ang kaniyang inang birhen at ang iba pang mga banal ay kinakailangan at dapat pamalagiin lalo na sa mga simbahan at isang kaukulang galang at pagpipitagan ang dapat ibigay sa kanila. Hindi sapagkat sinasampalataya ng nag-aangkin sila ng anumang pagkadiyos o bisa dahil ng pagpaparangal at paggalang sa kanila, o kaya'y upang sila'y dalanginan, o kaya'y paglagakan sila ng anumang pagtitiwala, gaya ng ginawa noon una ng mga di binyagan na nagsiasa sa mga idolo, kundi sapagkat ang paggalang na kanilang ibinigay ay ipinatutungkol sa may larawan, kung kaya't sa pamamagitan ng mga larawang ating hinahagkan at ating pinagpupugayan o nilolohoran ay sinasamba natin si Kristo at iginagalang ang kaniyang mga banal na kinatawan. Yun ang mabasa natin sa aklat, mga kapatid, na iniwasan talaga nila. So, pero makailang ulit na po, mga kapatid, na napatunayan natin na hindi talaga panipaniwala etong mga paggamit ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo sa aklat Katoliko bilang referensya na ang resulta ay nagiging diferensya. Nakagawian na ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, na manghablot ng mga salita na wala sa konteksto sa aklat natin. Pilit nilang iginiit na opisyal na aral ng simbahang Katoliko na mabasa daw dito. Pero may iniwasan sila. Kaya, gano'n na nga ba talaga kadispirado? Itong mga mangangaral na ito, sa paglikot ng mga referensya para magiging diferensya sa pagliko sa katotohanan. Kaya, abot hanggang sukdulan, mga kapatid. Itong panlilingla na ginawa nila sa mga inosente. At hindi lang yan. May aklat pa Katoliko na ginagamit nila. Ito. Oh. At sana inyo itong i-share sa mga kapwa Katoliko para ma-aware sila. No? Itong early Christians art at ito din ginamit ng mga ministro. Pakinggan natin sila. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong
pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa Early Christian Art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicos. Sa pahina 151, sa pagkakaliwad na po sa Pilipino ko babasahin. Bilang pagsunod sa iba pang mga tagapagturo, ipinakita din naman ni Tomas Aquinas sa kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ay isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi nauukol doon ang pagsamba. Subalit, kung ang sino man ay bumaling doon bilang isang larawan ni Kristo, yaon ay karapat dapat pag-ukulan ng gayon ding pagsamba na iniuukol kay Kristo mismo. Yamang si Kristo ay sinamba na may kapakumbabaang pagpipitagan, dapat lamang na ang kanyang larawan man ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaang pagpipitagan. Sa makatwid ay alinsunod mismo sa kanila, kapatid na Edgar. Napansin sana ng ating mga taga-subaybay na hindi po mapasusubalian na sa Iglesia Katolika ay talagang may isinasagawang pagsamba sa mga larawan. At yan ay ayon mismo sa kanilang aklat. Dapat lamang anya na ang kanyang larawan, yun daw larawan po ni Kristo, ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaan na may pagpapitagan. Okay. So, yun. Tinapos natin yung pahayag pero muli nating ipakita sa inyo mga kapatid. Bakit? Dahil merong minagic na naman na pagbasa. Minagic na pagbasa. Bakit minagic na pagbasa? Imagine, yung salitang veneration mga kapatid, yung salitang veneration, abay, ginawang adoration, pagsamba. Yung salitang veneration, ang ibig sabihin, paggalang. Pero nang binasa ng ministro, ay di na paggalang, kundi pagsamba na. Sandali muna, may nagtanong dito, nakita ko kung saan sa Biblia daw mabasa na ang Panginoong Hesus may larawan na rumirepresenta sa kaniya. Nabasa ko kanina yan. Sandali sandali. Asan ba yon? Saan mabasa sa Biblia na ang rebulto ay representation ni Jesus? Yon. Di siguro niya nabasa. Sa The Living Bible, Protestant na salin ito The Living Bible. Ano po ba ang mabasa sa Galatians chapter 3 verse 1? The Living Bible. Pwede niyong hanapin yan diyan sa basahin ninyo sa online. Bakit? Dahil diyan sa online, mabasa ninyo talaga ang pahayag. At ito'y protestante ito na salin mga kapatid sa Galatians chapter 3 verse 1. Ito mabasa natin. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Itinaas ni San Pablo batay sa salin na ito. Itinaas ni San Pablo ang larawan. Kaninong larawan?
larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ipinako sa cross. O di po ba Protestant salin yan? Di ba? Naghanap kayo ng letra por letra? So malinaw yan, mga kapatid. Ngayon, dahil mabasa natin na ang ating Panginoon ay may larawan sa Protestante pala, ang tanong ngayon, ang tanong mga kapatid, ba't yung mga Protestante meron silang mga larawan sa kanilang founder? Si Felix Manalo nga. Ito pala, pakita ko sa nagtanong. Galatians chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have weaved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa Early Christian Art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicos. Sa pahina 151, sa pagkakaliwat na po sa Pilipino ko babasahin. Pansinin ninyo sa pagkaliwat sa Pilipino daw niya sa babasahin. Bilang pagsunod sa iba pang mga tagapagturo, ipinakita din naman ni Tomas Aquinas sa kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ng isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi nauukol doon ng pagsamba. Subalit, kung ang sino man ay bumaling doon... So, napansin niyo ba mga kapatid na ang binasa, reverence o yung binasa nila ay hindi adoration, veneration. Ang resulta sa pagbasa nila sa salitang veneration, ano daw? Malinaw yan, veneration. Ang pagbasa nila, pagsamba. Veneration. Yan. Ang pagbasa. Pilit talagang ganyan ang pagbasa nila mga kapatid. Na isinalin nila ang salitang veneration sa pagsamba. Sa halip na ang salitang veneration ay paggalang. Yun ang original na pagkasulat at mabasa natin. Pero, minadjik na naman pagbasa. Kaya, mag-ingat talaga mga mahal na kapatid. Dahil, maliban na nagsiliparan ngayon ang mga fake news, nagsiliparan ngayon ang mga pirated na simbahan. Totoo yan. San Mateo 24:24. San Mateo 24:24, ang ating Panginoon ay nagbabala na. Anong babala? Mag-ingat sa mga bulaang mga ngaral. Kung talagang bawal ang larawan mga kapatid, ang tanong, bakit ang founder ng INC merong larawan? Ito, napansin niyo? May larawan. Si Felix Manalo. At inaalayan pa ng bulaklak. Hindi lang larawan, meron pa silang medalya. Ano yung medalya? Ito. Ang medalya ni Felix Manalo at nakasulat pa sa kanilang Pasugo Magazine. Katulad din naman sa mga ng larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ay ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Imagine,
Pag ang larawan ng Mahal na Birhen Maria, larawan ng mga santo, larawan ng Panginoon Jesucristo ay bawal. Nagkakasala na daw ang tao dahil sa mga larawan yan. Pero pag larawan ni Felix Manalo, abay, hindi daw nagkakasala mga kapatid. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Pag relikya sa Mahal na Birhen Maria, pag relikya ng mga santo, bawal. Pero pag relikya ni Felix Manalo, di yan daw umano bawal. Asan mabasa? Nasa Pasugo Magazine nila yan. Ito po ang mabasa sa Pasugo Magazine nila mga kapatid. 1965, page 1, Benjamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libot-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinasabi ito? Meron ka bang katibayan na sinasabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Napansin niyo mga kapatid, pag relikya ni Felix Manalo, hindi daw sila tutol. Wala daw masama sa relikya. O, diba? Double standard na. Kaya, sinagot lang natin, dahil alam nyo naman na sa matagal na panahon, itong paggamit nila at pagputol-putol nila sa mga aklat, Katoliko mga kapatid, sa matagal ng panahon, ay kanilang ginagamit. To make his message known, he's